So today, naniniwala ko na yung mensahe ng Panginoon is critical sa bawat isa. Bakit critical? Kasi maraming hindi nakakaunawa sa mensaheng ito ng Diyos. I do believe pag naunawaan ng bawat isa to, kahit yung pinakabata, o hanggang sa pinakamatanda, pag naunawaan nila itong mensahe ng Diyos sa araw na to, magiging maganda ang buhay natin dito sa mundo. At ano yung mensahe ng Panginoon? Ang mensahe po ng Panginoon is understanding the love of God. The love that all we need. Hindi yung love ng asawa mo ang kailangan mo. Hindi love ng anak mo. Hindi love ng crush mo. Hindi love ng jowa mo ang kailangan mo. Ang kailangan mo yung pagmamahal ni Kristo. Kasi ito yung hindi nagbabago. Bakit yung sinasabing critical? Kasi naniniwala ako na kapag ang bawat isa sa atin, sa buong mundo, na unawaan ang pag-ibig ng Diyos, yung mga estudyante hindi magdadala ng baril sa eskwelahan. Yung mga estudyante hindi magpapakamatay. Yung mga magulang, hindi nila itatrato ng masama yung mga anak nila. Yung mga magulang na lalaki, hindi yan basta-basta magbibisyo. Kung nauunawaan nila yung pag-ibig ng Diyos. Sabihin mo sa tabi mo, naunawaan mo ba talaga yung pag-ibig ng Diyos? Hindi ko sinasabi hindi na tayo magkakasala. Ang sinasabi ko, pag naunawaan mo, may chance na hindi ka magkasala. Maaaring magkasala ka, pero dahil naunawaan yung pag-ibig ng Diyos, babalik ka sa pag-ibig ng Diyos. Marami kasi hindi naunawaan yung pag-ibig ng Diyos, nagkasala na wala. Hindi na makita sa simbahan. Kasi nagdedwell doon sa kasalanan, hindi doon sa pag-ibig ng Diyos. Gusto niyo bang mag-dwell sa pag-ibig ng Diyos? Amen. I know that all of us wants the love of God. And freely binigay yun ng Diyos. Pero hindi lahat tinatanggap yun. Sinasabi lang na, yes, gusto namin, pero yung pagtanggap, wala pa rin. Yung pag-embrace doon sa pag-ibig na yun. Amen? So, muli po, ako si Pastor Andrew, or Kuya Andrew, or Edison. So, sa mga tinakilala kasi, ang pangalan ko po is Edison Andrew Tumpala. So, dahil dati po, nung hindi ako Kristyano, Edison ang gamit ko, ngayon Andrew na. So, huwag niyo tatawagin Andrew E. Andrew lang. So, praise and glory to our living God. Ang mensahe ng Panginoon ay matatagpuan po sa John chapter 3, verse 16. Every one of us knows this verse. Kaya ako, kahit lumaki ako Katoliko, naririnig ko itong verse na to. And naririnig ko lang siya, pero hindi ko siya totoong naunawaan. Basahin po natin sabay-sabay. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Heavenly Father, maraming salamat po for giving us this day to hear your message. And Panginoon, alam po namin na kailangan namin ng mensahe mo sa araw na ito. Kaya po, tulungan mo kami maunawaan ang mensahe mo sa araw na ito. At hayaan mo po na ang mensahe mo ang magpaunawa sa amin na ang buhay namin, Panginoon, kahit mahirap, basta nandyan ka, Panginoon, kakayanan namin. Kaya Panginoon, ang mensahe mo sa araw na ito nawa ang maitalim sa aming mga puso. Hayaan mo po na hindi lang sa amin ito magtapos, kundi ma-share namin ito sa aming pamilya, sa aming kaibigan, sa mga kaklase. Dinataas namin ito sa iyo sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, for God so loved the world. Naririnig natin ito. Ginagamit natin ito pang evangelize. Kasi ito yung sentro ng mensahe ng Biblia. Yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. But unfortunately, hindi lahat naunawaan niyo. Naalala niyo ba yung message ni Lord through Sister Irene? Noong April, meron siyang message. Jesus loves me yesterday, today, and forever. So, ngayon, uunawain natin yung pag-ibig ng Diyos na yun. Amen? So, alam ko na ang bawat isa sa atin dito, we all want love. Tama? Ako, nung lumalaki po ako, syempre, tao lang, nagsisik ako ng love. Ngayon, yung mga parents ko po, naghiwalay. Ay, hinanap yung love sa barkada,
sa laro, sa babae, sa bisyo. Hinanap ko sa mga bagay na yun. But yung love na yun, hindi siya napunan sa akin. And until such time na parang kulang pa. So hanap pa rin ako ng hanap sa mundo. And then Jesus Christ found me. Hindi ko nahanap si Jesus Christ. Ako yung nahanap si Jesus Christ. Amen? So, nung time na nahanap ko si Jesus Christ, sabi ko sa sarili ko, yun pala yung kulang. Lagay ako ng lagay ng mga bagay sa buhay ko na nakakala ko magpupuno sa akin, pero hindi pala yun yun. Ang magpupuno pala sa buhay ko, yung pagmamahal ni Kristo. Amen? So, for God so loved the world. So, let us give the quick background sa John chapter 3 verse 16. Alam niyo ba na yung John chapter 3 verse 16, hindi niya sinabi sa maraming tao? Hindi ito yung usual na ginagawa niya na nagtuturo siya sa bundok ng maraming tao or sa mga disciples niya, kaharap sila. Hindi ito yung usual na pangyayari. John chapter 3 is said only to one person. Pero I doubt baka nandun si John kasi kaya niya na ito naisulat eh. Pero ang kausap niya doon, sino? Sino ang kausap niya? Oh, may prize ang makapagsabi kung sino ang kausap niya. Sa inyo na itong tubig na to. Ang kausap niya ay si Nicodemus. Basahin natin. There was a man of Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, which means teacher, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Jesus answered and said to him, Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nakita nyo, ang kausap niya dito, si Nicodemus, hindi pa mananampalataya. Si Nicodemus, ano daw siya? He was a Pariseo. Sino ba ang mga Pariseo? Ang mga Pariseo po, sila yung mga religious leaders back then. Sila yung tingin nila sa sarili nila, tama sila. Yung ginagawa nila, ito yung dapat gawin. Kapag hindi mo ito ginawa, ibig sabihin, you are blaspheming God. Yun ang paningin ng mga Pariseo sa sarili nila. They think more righteous than the other. Ang sabi pa nila na nagpe-pray sila, Lord, nagtatights ako, nagpa-fasting pa ako twice a week. Magpe-pray sila na ganun kayabang. And one of the Pharisees named Nicodemus came to Jesus. So hindi naman po lahat ng Pariseo ay ganun, na masama. Okay? But ito si Nicodemus, ang sabi niya, tingnan nyo, Rabbi, we know. Ibig sabihin, may kasama siya ng mga naniniwala din kay Jesus. Alam niyo ang tawag sa kanila? Ang tawag sa kanila, secret followers of Christ. Oh, may secret followers pala si Jesus Christ. Ilan po ang followers natin sa Facebook? May mga secret followers si Jesus Christ. At isa doon, si Nicodemus. Kaya siya gabi nagpunta kasi ayaw niyang makita siya ng mga tao at ng mga kapwa niya, Pariseo. Kasi magiging issue ito at baka maging dahilan para mag-persecute sila. Bakit naniniwala sa kay Jesus? Kasi alam nila yung Messiah. Alam nila may paparating na Messiah. Alam nila yung mga signs na mangyayari pag dumating na yung Messiah. At ang sabi niya, naniniwala sila sa kanya. So, Nicodemus came to Jesus with faith. So, hindi siya Kristiyano, hindi siya katulad natin, hindi siya mananampalataya, pero lumapit siya kay Jesus. Kaya sasabihin ko po ito sa inyo, na kapag may mga kaibigan kayo na hindi mananampalataya kay Jesus, pero gusto makilala si Jesus Christ, o gusto nyo sila makilala si Jesus Christ, huwag niyong tulungan. Kasi INC sila eh. Hindi ko masira. Kasi katulog sila, baka magalit. Baka magalit sila kasi Muslim. Jesus Christ did not came for religion. He came for man. Para sa tao, hindi para sa religion. Kaya ang mga kaibigan nyo, kahit na INC sila, Katoliko, Muslim,
ibahagi mo si Kristo sa kanila. Kasi ang kailangan nila si Kristo. Hindi nila kailangan yung yaman, hindi nila kailangan yung talino, ang kailangan nila si Kristo. Amen? Si Nicodemus lumapit kay Jesus Christ kasi naniniwala siya na kailangan niya si Jesus Christ. Ano sabi ni Jesus Christ? Most assuredly I say to you, unless one is born again. Ito yung paniniwala ng marami na ang born again, religion. Kasi sinabi ni Jesus Christ. Pero ang born again po, hindi religion. Hindi po kami religion. Ang born again po is a state or pangyayari sa buhay ng Kristiyano na tumanggap kay Kristo. Unless one is born again, hindi sinabi unless one is born again Christian. Unless one is born again. Born again na buhay muli. So, sabi ni Nicodemus sa kanya yung mga kasunod na verse, paano po yan? Paano kami mabubuhay muli? Babalik pa kami sa sinapupunan ng mga magulang namin. Parang pilosopo dito si Nicodemus. Pero sabi ni Jesus Christ, teacher ka pa naman. Hindi mo maunawaan yung sinasabi ko. How can I say to you spiritual things kung yung earthly things hindi mo maunawaan? So, ang sinasabi niya dito, born again means born with spirit. Kasi may patay sa atin nung wala si Kristo. Ano yung patay? Yung spirito natin. Namatay yung spirito natin dahil sa kasalanan. Kaya ang gusto ni Jesus, ma-born again yung spirit na yun sa atin. Para makita natin ang kingdom of God. Tingnan nyo, kayo na pumansin, nung hindi pa kayo Kristiyano, wala kayong pakialam sa gawain ng Kristiyano. Si Darwin, di ba? Nung hindi ka pa Kristiyano, parang wala sa iyo yung pagsiserve kay Lord, di ba? Because the spirit is dead. Walang nagsasabi sa kanya na importante umatin ng simbahan. Walang nagsasabi sa kanya na mahal siya ni Kristo. Kasi yung espiritu na yun patay kahit may naririnig siya. Kaya ang gusto ni Jesus, mabuhay yung spirit na yun sa atin. Bakit? Kasi for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Gustong buhayin ni Lord yung spirit na yun sa atin para hindi tayo mag-perish, para balang araw magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kay Kristo doon sa langit. Gusto niyo ba ng buhay na walang hanggan? Amen. Kaya yung pinakamasamang tao, tanungin mo gusto niyan sa heaven. Tanungin mo yung nakakulong doon sa BGMP, lahat yun gusto sa heaven. So the thing is, paano ba natin makakamit yung buhay na walang hanggan ngayon? Amen? So, ano ba ibig sabihin ng pagmamahal ni Kristo sa atin? Number 1, mayroon po tayong 3 key points dito. The love of God over a multitude of sins. The love of God knows no boundaries. The love of God never ceases. His love endures forever. Number 1, the love of God covers a multitude of sins. For God so loved. For God so loved. Hindi yan sinabi for God that. Alam niyo, binasa ko yan nang wala yung so. Parang walang begin. For God loved the world. Parang ang simple, no? Pero bigyan nyo ng so, for God so loved the world. Hindi ka lang niya basta mahal. Sobrang mahal ni Lord. Sobrang mahal ni Lord. Sobrang mahal ni Lord. Pero for God so loved the world. Dito, but this man, after he had offered one sacrifice for sins, for sins forever, sat down at the right hand of God. Isang beses lang siya nagsakripisyo, pero yung sakripisyo na yun, umabot hanggang sa atin. Because the love of God over a multitude of sin. So, ibig sabihin, yung gagawin mo pang kasalanan mamaya, kasama yun sa sakripisyong ginawa ni Jesus Christ. Doon sa krus ng Kalbaryo. Yung gagawin pa ng kaapu-apuhan mo na kasalanan, cover yun sa pagmamahal ni Jesus Christ. Hindi yung pag nagkasala ka mamaya, mamamatay uli si Kristo sa krus. Hindi po ganun.
Huwag po nating patayin si Jesus Christ every time na magkakasala tayo. Isang beses lang nagsakripisyo si Jesus Christ, cover na dun yung mga kasalanan na ginawa natin. So, okay lang palang magkasala kuya. Bayad na eh. Sa palagay nyo, okay ba magkasala? The love of God is not a license to sin. It's the freedom from sin. Kung totoong naniniwala ka na tinanggap mo yung pagmamahal na yon at mahal ka ni Kristo, palalayain ka nun sa kasalanan. Hindi ito mas lalong magkukulong sa iyo sa kasalanan. Hindi po lisensya yung pagmamahal ni Lord. Hindi yung lisensya para makasala. Rather, papakawalan po tayo nito sa mga kasalanan na gumagapos sa atin. If we truly accept the love of God in our life. Kaya nagpapasalamat ako kasi yung love ni Jesus Christ hindi lang noon. Hindi siya tumigil noon. Kasi kung tumigil noon, sa generation natin wala na yung love ni Lord. Grabe, ang chaos ng mundo. Ngayon na nga lang na may love si Lord. May mga estudyante nagdadala ng balance sa eskwela. So how much more kung wala talaga yung love ni Lord? Can you imagine the world without love? Sigurado makakita ka dyan sa labas, sasaksakin na sa daligiran. Lalo pag tinis-tinis ka rin sa tao. Kasi wala yung love. So, the love of God is not a license to sin. It's the freedom from sin. Napalayan na ba tayo ng pagmamahal ni Lord sa kasalanan? Pero hindi ko sinasabing hindi ka magkakasala. Okay? Hindi siya perfection. Magkakasala tayo, totoo yun, magkakasala pa rin tayo. Ako po, kahit ako, pastor na nagkakasala pa rin. But, the thing is, dahil alam ko yung pagmamahal ni Lord, alam ko na yung kasalanan ginawa ko, mali. And alam niyo minsan, gagawin ko pa lang sa hindi, mali. Pero minsan, nagpe-fail, lalo pagka yung galit na galit ka, nagpe-fail. Pero dahil alam ko na mahal ako ni Lord, hindi na ako dapat mamuhay sa kasalanan. Dapat ako mamuhay sa pagmamahal ni Kristo. Amen? Amen? Amen. So, point number 2. The love of God knows no boundaries. For God so loved the world. Yung mga gising, yung mga tulog, yung mga lasing, yung mga matino, yung mga nagda-drugs, yung mga hindi nagda-drugs, yung mga may tato, yung mga wala, yung mayaman, yung mahirap, yung maganda, at hindi masyadong maganda. Mahal ni Lord yan. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Hindi sinabi ni Lord, for God so loved the rich. For God so loved the young people only. Kasi yung mga matatanda, pasaway na. For God so loved the obedient. For God so loved yung makikinis. For God so loved the white. For God so loved yung may bangs. For God so loved yung mga payat. Pagka gano'n ang ginawa ni Lord, may pinipili siya. Sabi nito, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Grabe, no? Yung pag-ibig ni Lord, walang boundary. So there's no amount of sin, there's no amount of your wealth, there's no amount of what you are doing right now para mahalin kayo ni Jesus Christ. Mahal na kayo ni Jesus Christ kahit wala pa kayong ginagawa. Hindi pa tayo nabubuhay, mahal na tayo ni Lord. Kasi nasulat to 2,000 years ago. For God so loved the world. So yung mabubuhay pa, mahal niya na yun. Kahit alam niya magkakasala yun, magkakamali yun, mahal niya yun. Alam niya na si Judas, magkakanulo siya. Pero pinili niya si Judas na maging part ng 12 disciples. Alam niya na si Peter, itatanggi siya. Pero sinama niya si Peter doon sa 12. Alam niya na magkakasala ka. Alam niya na magkakamali ka.
Alam niya na one day, maaaring bumalik ka sa kasalanan. Pero, yung pagmamahal niya, hindi mababago. Alam ni Lord yun, God is all knowing. Pero walang boundary yun. Pero katulad ng sinabi ko, okay lang ba kung namamuli sa kasalanan? Mahal naman tayo ni Lord. Tatanungin ko kayo sa mga may magulang, mahal niya anak niyo? Amen. Okay lang ba? Gumagawa ng mali. Masakit sa inyo, syempre, di ba? Pero mahal niyo anak niyo. Mahal niya anak niyo. So, tatanungin ko si Sis Angie, kung ang anak mo, makita mo, manigarilyo dun sa loob ng bahay mo. Mahal mo pa rin siya, di ba? Pero masakit. Diba? Si Banaw, makita mo yung anak mo, umiinom na ng alak sa loob ng bahay mo. Masakit, pero mahal mo pa rin. Tama? Mahal mo pa rin. Si Caleb, mahal ko si Caleb. No? Pero, pag nakita ko siyang, yun niya lang, naglilikod siya eh. Ayoko naman. Kahit hindi siya nabalan. Pero, mahal ko pa rin siya. Mahal tayo ng Lord. Huwag naman sa akin pag nagkamali yung anak niyo, hindi na kita anak. Wala akong anak na katulad mo, bastardo! Lumayas ka sa pamamahay ko. Wala ka ng mana. Pero si Lord hindi gano'n. Hindi gano'n si Lord. Alam niyo po yung parable of prodigal son. Yung anak niya is a picture of us. Yung anak niya kinuha yung yaman. Sa kanila, abomination yun. No, pag bumalik ka sa magulang mo, babatuhin ka, papatayin ka. So siya bumalik. Kasi nawala na ng lahat sa kanya. Pero anong ginawa ng tatay niya? Malayo pa lang yung anak niya, nakita niya, kinover niya yung anak niya. Kasi ayaw niya na batuhin yung anak niya. Kasi ganun siya, ganun niya kamahal yung anak niya. Ganun si Jesus Christ sa atin. Malayo pa lang tayo, hinahabol na tayo ng Jesus Christ. And He cover us with His love. Mahal ka ni Lord. Kaya huwag mo nang ipagpatuloy yung mga bagay na makakasira sa'yo. Hindi naman makakasira kay Lord yung ginagawa mo sa'yo. And ayaw ni Lord na masira ka. Ayaw ni Lord na magkasakit ka dahil sa ginagawa mo. Ayaw ni Lord na mabaon ka sa utang dahil sa ginagawa mo. Ayaw ni Lord na masira yung pamilya mo dahil sa ginagawa mo. Dahil masakit yun sa'yo, sa anak mo, sa pamilya mo, at sa mga susunod pang generation. And masakit kay Lord pag nasasaktan tayo. John 11:35, Jesus wept. Ang Diyos umiyak. Umiiyak din ang Diyos, nasasaktan. Kaya nasasaktan si Lord kapag sinasaktan natin ang sarili natin. Amen? Mahal ka ni Lord. Point number 3. The love of God never ceases. His love endures forever. Should not perish but have everlasting life. Hindi tumitigil. Kaya kahit mamatay tayo, sabi niya, gusto niya tayo magkaroon ng everlasting life. Sa langit, mararamdaman pa rin natin yung pag-ibig ng Diyos sa langit. Sabihin mo sa katabi mo, hanggang langit, mahal ka ni Lord. Ang tanong, pumunta na ba sa langit? Pero mahal ka ni Lord. Give thanks to the Lord for His good. His love endures forever. Hindi natapos yung pag-ibig ng Diyos. If there is a loving God, nabanggit ko na to. Why there's evil people? Why there is suffering? Why there is a problem? If there's a loving God, bakit lamang ng masasamang tao? Bakit nga ba? Gusto niyo maunawaan kung bakit may masasamang tao? Yan, gagawin na lahat. See, I need two people. One more. Tricky. Pero inibaro yun. Ito po. Ito po, it represents God. Ano? Si Ricky is the God the Father. Okay? Ako yung God the Son. Siya ang creation. Okay? Creation. So, sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin,
nabuo ang tao. Kaya yung mga iba sa atin, sa sobrang pagmamahalan ng mga magulang nyo, nabuo kayo. Totoo po yun. Dahil sa love, nabuo ang tao. And dahil sa love, God created a man. Sabi niya, let us create man in our image, in our likeness. May kausap si Lord. Basahin niyo sa Genesis, may kausap siya. Sabi niya, let us create man in our image. So He created man. Sabi ni Pastor last week, God created man pure. Naniniwala ba kayo? He created man pure. He created man pure. So pure. So, yes po, tama. Pero ang ginawa ni Lord na pure, dalawa lang. After that, hindi na pure yung kasunod. So, si Eva at si Adan ang ginawa niya. So, una muna si Adan. He created man pure. And nung tinreate ni Lord yung tao, saan niya nilagay yung tao? Sa Garden of Eden. Ang ibig sabihin po ng Garden of Eden is presence of God. So, kasi God, nilagay niya yung tao sa presensya niya. So, ang original plan ng Diyos sa tao, nasa presensya niya. Kaya dapat tayo, nasa presensya tayo ng Diyos. Amen? So, nasa presensya ng Diyos ang tao. Nung una, malaya sila nakikipag-usap sa tao noon, hindi nila kailangan ng kahit sino. Ngayon, ang sabi ng tao ng Diyos, it is not good for a man to be alone. It is not good for a man to be alone. Sorry. It is not good for a man to be alone. So He created. Pinatulog niya ngayon si Adan. And nagkaroon ng Eve. Binugot sa tadyan ang babae. Sabi ng lalaki, this is the bone of my bones, flesh of my flesh. So, dalawa pa lang yung kinikreate ni Lord na pure. Okay? Wala pa yung kasalanan. Hindi pa na-introduce. Ngayon, nagka-problema ang tao. Ang sabi ni Lord, maraming puno, pero may dalawang puno na huwag niyong gagalawin. May dalawang puno na huwag niyong gagalawin. Yung puno ng good, the fruit of knowledge of good and evil, and the tree of life, huwag niyong gagalawin niyo. Ang nangyari, may dumating yung serpent. Dinisip. Wala nang serpent. So, wala nang serpent. Okay? So, nabisig yung dalawa. Ano ginawa ng dalawa? Kinain ni Eva yung fruit, na forbidden fruit, binigay doon sa asawa. Anong nangyari nung nagkasala yung tao? Ngayon, dumadating ang Diyos. Nagtago ngayon yung mga tao. And that what sin does. Ang unang ginagawa ng tao pag nagkasala, nagtago. They hide from God. Sino ang nagtago? Diyos o ang tao? Tao. So yan, pag nagkakasala kayo, nawawala kayo sa church. Nagtatago. May pilit kayong tinatago sa Lord. Pero bakit nyo kailangan itago? Alam naman ni Lord. At sabi ni Lord, where are you? Hindi po tanong yun na hindi alam ni Lord. Alam ni Lord kung nasan si Adan. Alam niya yun. Ang sinasabi niya, you are lost. Yun yung nagagawa ng kasalanan sa atin. Nawawala tayo. And we became lost. So, nung nagkasala yung tao, sabi ni Lord, hindi maganda na nandun sila sa garden. Baka makain nila yung tree of life. Kaya inalis. Kaya imagine nyo, nakain nila yung tree of life. Baka nandiyan, naglalakad si Eva at Adan. Buhay pa sila hanggang ngayon. Kaya inalis yung tao sa presensya ng Diyos. So, naging malayo, nagkaroon ng distance between man and God. Yung dating malaya, nagkaroon ng God. Anong nangyari after? After that, nagkaroon ng malaking hole sa puso ng tao. Nasaan ang puso mo? Siguro ka? Siguro ka? Wala dito? Nagkaroon ng hole sa puso ng tao. So nagkaroon ng hole sa puso ng tao. Yung hole na yon,
Yung hole na yun, pilit pinupunan ng tao ng mga bagay na magpupuno ito. Well, basta ulit yan. Power, riches, fame, until now, hanggang ngayon, pinupunan ng followers. Ano ba? Ano pa yung inilalagay ng tao dito? Business, yaman, bisyo, yung itsura, pinapaganda, pilit na pinupunan ng tao yung hole na to. Yung hole na to, ng mga bagay na akala nila kumpleto. Kahit talino, alam nyo ba ginagamit ng tao? Pag matalino ako, magagawa ko na. Dahil knowledge is power. Ilagyan nila kayo ng knowledge. They thought, itong hole na to, kumpleto sa kanila. Ang nangyayari yun sa tao, nagkakasala. Lalo pa silang nagkakasala. Dumadami yung kasalanan nila. So, dahil nakita ng Diyos na lalong tumitindi yung kasalanan ng tao, anong ginawa niya? Naglagay siya ngayon ng law. Naglagay siya ng law bilang basihan ng mga tao na susundin nila. Actually, yung law, kung papansin ninyo, yung 1 to 5, yung bagay na ipinapagawa ni Lord sa atin. Yung 6 to 10, yung hindi niya ipinapagawa sa atin. Pero ang nangyayari, yung 1 to 10, yung hindi natin ginagawa. Yung 6 to 10 ang ginagawa natin. Ano yung 6 to 10? Thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not lie, thou shalt not steal, thou shalt not covet. Di ba lahat yung ginagawa natin? Kaya po, yung law, ano lang siya? Salamin. Salamin siya ng mga ginagawa natin. So, naglagay si Lord ng law para sundin nila. Ngayon, pag nagkasala ka, anong ginagawa ni Lord? Kailangan merong offering. Offering. Tama ba spelling? Offering. Kailangan mo ng offering pag nagkasala ka. Actually, matitindi doon. Kailangan mo maghugas ng maraming beses. Pagka nagkasala ka, maraming ritual. So, kailangan ng offering. And hindi lang siya basta offering. Kailangan perfect offering. Kailangan perfect offering. So, sino ang nagkasala? Ang Diyos ang tao? Tao. Pero pilit pa rin inaabot ng Diyos ang tao. Gumagawa siya ng way. So, kailangan perfect offering. Tapos, kailangan merong blood. Shedding of blood. Kasi, yung blood na yon, yung maglilinis sa kasalanan at magpapatawad sa kasalanan. O, paano malalaman kung pinatawad yung kasalanan? Merong fire. Bakit fire? Kasi, kailangan nilang mag-offer kanino? Sa high priest. Tingnan niyo baka spelling ko high priest. So, magbibigay sila ng offering sa high priest. So, anong gagawin ng high priest? Sila na yung magiging mediator. Sila yung magiging mediator sa tao at sa Diyos. Ang gagawin nila, kukunin nila yung offering ng tao, dadalhin sa Diyos. Ngayon, paano malalaman pagka pinatawad yung kasalanan? I-consume ng fire. Hindi po nila sisindihan yung offering. Ang Diyos ang magpo-consume ng offering nila. Kaya makikita nila sa tent, pag may usok, ibig sabihin, tinanggap ng Diyos yung kasalanan. Ay, yung kapatawaran ng kasalanan. Yung offering, para sa kapatawaran ng kasalanan nila. So yun yung ginagawa nila. And cited yun, paulit-ulit. Kung babasahin niyo yung Bible, paulit-ulit, magkakasala. May darating na king, magkakasala, hindi magre-repent. May darating ulit na another king. Ang sabi, hindi niya sinunod ang Diyos. Sinunod niya yung mga magulang niya. So patuloy na nagkasala. Hanggang sabi, nagpadala ang Diyos ng propeta. Sabi sa propeta, may darating na Messiah. Magpapadala ang Diyos. So nagbigay ang Diyos ng isang prophecy na may darating na Messiah. So expected nila na may darating na Messiah. So, punta tayo ngayon
Doon, after 400 years, dumating yung Messiah. So ako yung Messiah, okay? Hindi po Messiah ha, Messiah. So, bumaba yung Messiah. Bumaba yung Messiah. At alam niyo ba ang sabi sa Filipos? Sabi dito, kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kabantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad. Kusa daw niyang hinubad. Kusa niyang hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Hinubad niya yung pagka-Diyos niya. Pinantay niya yung sarili niya sa tao. At naging katulad ng isang alipin, pinanganak siya tulad ng isang karaniwang tao. At nang si Kristo ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. So, hinubad na yung pagka-Diyos niya. Hindi niya ipinagpilitan kahit kanino. Hindi niya sinasabing Diyos eh. Kaya nga marami nagpo-question, Diyos ba talaga siya? Hindi niya sinabi, kung masalanan, Diyos ako. Sumunod ka sa akin, ha? Makapangyarihan ako. Pag di ka sumunod, mawawala ka ngayon din. Hindi pinilit ni Lord yung pagka-Diyos niya. Anong ginawa niya? Hindi siya nabuhay na katulad ni Adan. Na Adan na. Hindi siya dumaan, si Adan hindi dumaan sa sinapupunan. Si Jesus Christ dumaan. Amen. But conceived by the Holy Spirit. So lumaki siya katulad natin. Katulad ng bata, naglalaro, kumakain, natutulog, nasasaktan, nahihirapan. Ang sabi pa nga ng Bible, uminom. Pastor, pwedeng uminom? So sabi ng Bible, uminom ba rin kahit si Jesus uminom? Kumain. So ginawa ni Lord yung ginagawa ng tao. Pero yung magkasala, hindi niya ginawa. So, ang dali lang kasi hindi dumating si Jesus Christ na ipinako na agad sa krus. Kasi kung dumating si Jesus Christ, ipinako na agad sa krus, sino ang magtutuloy ng ginawa niya? Kaya ang ginawa muna niya, naglagay siya ng 12 disciples. Tinuruan niya yun para yung 12 na yun gawin yung mga bagay na dapat gawin pag wala na si Jesus Christ. Kaya nga po napakahalaga na kayo mag-disciple din kahit sa loob ng bahay niyo. Kasi yung next generation niyo ang magtutuloy ng pananampalataya niyo. Kaya napakadelikado nung next generation na hindi kilala si Jesus Christ. Merong mga generation na ganyan sa Judges. Ang sabi, there comes a generation that did not know God. Merong generation, yung generation sa kanila 40 years above. 40 years hindi kilala si Lord. May ganong generation dumating. So, anong ginawa ni Jesus Christ dito sa lupa? Kasama natin siya, nakasama natin siya. Tapos, nung time, kailangan niya ng ipako sa krus. Nung time na kailangan niya ng ipako sa krus. Hindi lang po siya basta tinako. Okay? Ang ginawa ni Lord, kinuha ni Lord yung para sa atin. Kinuha ni Lord yung para sa atin. Yung kasalanan ngayon. Kaya sabi kanina, He offered once. Nag-offer siya ng isang beses. Ang ginawa ni Lord, binigyan ng tao, ang tao ng panibagong identity. Binigyan niya ng bagong identity yung tao na. Sabi, and the Word became flesh and dwelt among us. Yung Word daw, which means si Jesus Christ, nakasama natin, dwelt among us. But His own did not receive Him. But to those who believed in His name, to those who received Jesus Christ, He gave them the right to become children of God. So yun yung bagong identity na binigay sa atin ni Jesus Christ. Ngayon, ang ginawa ni Jesus Christ, doon sa krus, nagkaroon ng connection nila ang tao at ang Diyos. Ngayon, yung kasalanan natin na kay Jesus Christ, hindi na natin kailangan sumunod sa law kasi si Jesus Christ na ngayon ang susundin natin. And yung offering, si Jesus Christ na yun.
Kasi si Jesus Christ lang yung perfect offering. Walang iba at yung dugo niya, yung kailangan para doon sa kasalanan. Ngayon, hindi na natin kailangan ng high priest. Kung papansin niyo sa New Testament, wala nang high priest na binabanggit. Kasi si Jesus Christ, yung high priest na huling darating. And siya, yung mediator between man and God. Paano mo malalaman na nasa si Jesus Christ? The fire, which is the Holy Spirit. Which is symbolizes the Holy Spirit. Malalaman mo kapag nasa si Kristo, the Holy Spirit is with you. And now, yung whole ng tao nawala because of Jesus Christ. Naging complete ngayon, nawala ulit yung gap. Dahil ang tao at ang Diyos ay connected na. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Tingnan nyo, sino nagkasala? Kayo o ang Diyos? Bakit minsan nagtatanong tayo, bakit may makasalanan? Tayo yung makasalanan. Sige po, thank you po. Lord, na. So, tayo yung makasalanan. Bakit nagtatanong tayo, bakit may makasalanan? Tayo yun. Kung aalisin ni Lord yung makasalanan, aalisin niya muna tayo. Bakit may problema? Mostly ng problema, kagagawan din natin. Kagagawan ng ninuno natin. Kagagawan ng mga ninuno natin. Bakit may suffering? Kagagawan din nila. Pero, praise God, dahil nung nakay Kristo na tayo, kahit may problema, kahit may suffering, okay pa rin. Kasi tinutulungan niya tayo dun sa mga problema sa atin. Hindi mo na kailangan lumapit kahit kanino. Lord, alam ko, ikaw lang kailangan ko. And until now, alam niyo po ba? Until now, nire-reach out ni Lord yung mga tao. Nire-reach out niya yung mga nasa malayo. Nire-reach out niya yung mga tao na akala natin hindi kaya reach out ni Lord. Ako po, na-reach out ako ni Lord sa Saudi. Nire-reach out ni Lord yung mga galit sa Kanya. Nire-reach out ni Lord yung mga disappointed. Kahit yung mga yung mga corrupt officials natin, nire-reach out ni Lord yun. Yung mga pasaway nating anak, yung mga pasaway nating asawa, yung mga pasaway nating mga binan, nire-reach out po ni Lord yun. At mahal po ni Lord yun. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Ang tanong, handa ka bang tanggapin yung pag-reach out? Handa mo bang tanggapin yung pag-reach out niya? Handa mo bang tanggapin yung pag-reach out ni Lord sa'yo? Handa mo bang tanggapin yung pag-reach out ni Lord sa'yo? Ni-reach out ka ni Lord. Kahit gano'n ka kalayo, kahit sabihin mo tagong-tago ka, ni-reach out kayo ni Lord. Handa ba kayong mag-reach out kay Lord? Dahil ganun kayo kamahal ni Lord. Mahal kayo ni Lord. Amen? Kahit ano yung pain na nararamdaman nyo ngayon, it cannot be compared sa gustong gawin ni Lord sa buhay nyo. Maaaring masakit yung mga pinagdaanan ko, Lord, hindi mo naiintindihan yung pinagdaanan ko. Sinaktan ako ng mga magulang ko, yung supposedly na magmamahal sa akin. Pinagpalit kami ng magulang ko, niloko ko ng asawa ko, hindi mo lang pinagdaanan ko. Alam ni Lord lahat ng pinagdadaanan natin, kaya nga siya nabuhay dito. Hindi para maunawaan ng Diyos ang tao. Alam ng Diyos, pinagdadaanan natin, para maunawaan ng tao ang Diyos. Kaya ang sinasabi ng iba, bakit daw sila maniniwala sa Bible? Tao lang ang nagsulat niya. So, malamang kasi tao ang may kailangan. Kung hayop ang may kailangan, sa hayop ang susulat. Dahil tayo ang may kailangan, tao din ang ginamit ni Lord para maintindihan natin yung nakasulat sa Bible. Sabi sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Hindi niya sinabi si pastor yung way. Hindi niya sinabi yung ginagawa natin yung way. Hindi niya sinabi na yung simbahan ang way.
Sino ang way? Si Jesus. Kaya palagi namin sinishare si Jesus. Kasi Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. Kaya nga po, kung meron man po tayong lalapitan si Jesus Christ, maraming nagsasabi, bakit hindi na lang ako nagsisimba sa Katoliko? Because hindi ako natagpuan ni Jesus Christ. Natagpuan ako ni Jesus Christ kung nasan ako ngayon. Di ko siya nakilala. Di ko nalaman yung pag-ibig niya. What I'm doing before is a religious activity. Pupunta ako ng simbahan, uwi. Punta simbahan, uwi. Punta simbahan, uwi. Simbahan, uwi. Simbahan, uwi. Simbahan, uwi. Para lang ako talaga simbahan, uwi. Simbahan, uwi. Simbahan, uwi. Uupo ako doon. Uwi. Ganun yung nangyayari. Kaya, kung ang gagawin na natin palagi, simbahan, uwi, you are just merely doing a religious activity. And Jesus Christ did not create a religion. He created relationship. Binalik niya yung relationship ng tao at ng Diyos. Hindi niya dinagdagan ng religion. Kaya kung meron man tayong lalapitan, si Jesus Christ. Amen? For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things to come, nor things present, nor height, nor depth, shall be able to separate us from the love of God, which is in Jesus Christ, our Lord. Mga kapatid, hindi porkit walang makakapaghiwalay sa pag-ibig natin, ibig sabihin, gagawin na natin yung masama. Katulad ng sinabi ko sa inyo, ang anak ko si Caleb, mahal na mahal ko siya. Pero pag nakapatay siya balang araw, makukulong siya. Pero mahal ko siya. Hindi siya kaya isalba ng pagmamahal ko. Hindi ko pwedeng sabihin sa mga pulis, mahal ko po yung anak ko. Huwag niyo na po siyang ikulong. Nakagawa siya ng kasalanan, kailangan niya panagutan. Kaya huwag niyo lang hintayin yung parusa kung sa kasalanan. Kahit mahal ka ng Diyos, kailangan mong harapin yung parusa kung sa kasalanan na ginawa mo. Pero mahal ka ni Lord. Kahit maranasan mo yung parusa, mahal ka ni Lord. Pero ayun ang ayaw ni Lord, yung maranasan pa natin yung parusa kung sa kasalanan natin. Ayokong balang araw, masira yung matay ko, kakainin. Ayokong balang araw, masira yung baga ko, kakainin. Ayokong balang araw, imbis na kasama ko yung mga anak ko na nagsasaya, ako nasa hospital ng papagaling. Imbis na yung pera na gagamitin namin pang family bonding namin, ginagamit para sa pagpap-hospital ito. Ayoko nun. Kaya ngayon pa lang, titigilan ko na yung kasalanan. Kasi merong nagmamahal sa akin sa amin. And how do you see people depends on how do you see the love of God. Kahit ito yung pinakagalit kong tao, dahil alam ko na mahal siya ng Diyos. Mahal ko rin siya. Kahit yung pinaka-away mo sa trabaho mo, dahil alam mo na mahal din siya ni Lord. Hindi lang ikaw, mahal din siya ni Lord. Mamahalin mo rin siya. Sabi ni Lord, love your enemy. Paano Lord? Give them food. Ngayon magtataka yun. Bakit mo binibigyan ng pagkain? Anong meron sa'yo? Sabihin mo ngayon, mahal ka kasi ni Lord. Mahal kasi ako ni Lord. Mahal tayo ni Lord. Alam nyo, masarap mabuhay sa mundo na walang galit sa puso. Na walang hinanakit sa puso. Kaya sinasabi ko kanina, critical na malaman natin yung pagmamahal ni Lord. Kasi yung pagmamahal na yun, yun yung magiging drive natin sa mga gagawin natin sa pang-araw-araw na buhay. And I challenge yung mga kapatid. For the next 4 weeks, days, months, or years, meditate on the love of God. Tingnan nyo. Ano yung buhay nyo noon nung wala kayo sa pagmamahal ni Lord? Ano kaya yung magiging buhay nyo ngayon nung nandun ako sa pagmamahal ni Lord? Ano pa yung mga may iwasan nyo pagka nag-work kayo sa pagmamahal ni Lord? And God wants us to experience the fullness of life. The enemy comes to steal, to kill, and destroy. But I have come to give blood and have it to the full. John 10:10, sabi ni Jesus Christ. And God demonstrated His own love for us, that while we were still sinners, Christ died